So, pakita ko ngayon kung paano gamitin yung effects. Usually, nandito yan sa may baba. Ito, sa baba ng layer. So, click natin yan para lumitaw yung mga effects. Click natin to drop shadow. Ito, unahin natin. Yun nga palang effects, ang tawag din dyan, layer styles. So, ito, click natin yung drop shadow. Ito, nagkikreate siya ng shadow or anino sa ilalim ng image. So, ayan, opacity, para maging transparent or solid yung kulay. Ay, yung anino. Ito naman, distance, para maging malayo o malapit yung itsura ng anino. Pag mas malapit, ibig sabihin, magmumukhang mas lutang or hindi masyadong lutang yung image. Pag mas malayo distance, mas magmumukhang lutang yung image. Ito namang size, nababago niya yung laki nung anino. Ito namang spread, na nababago niya yung lawak nung sakop nung anino. Mas malaki size at maliit yung spread, mas nagmumukhang sabog or spread out yung itsura ng shadow or anino. Ginagamit yung drop shadow para magmukhang nakalutang ang isang image or ang isang object. Ayan, so habang nilalagyan nyo yung drop shadow, lalo siyang nagmumukhang nakalutang. Ayan, kamukha niyang nakikita natin ngayon. So, click OK pag okay na sa inyo yung effects ng drop shadow. Try naman natin yung outer glow. Yan namang outer glow, ginagamit para magmukhang kumikinang or may liwanag yung labas ng image. Kaya nga, ang tawag sa kanya, outer glow. May glow yung outer side niya. So, yan, pakita ko sa inyo. Yung opacity, ganun din naman. Parang sa stroke, sa drop shadow. Pag nilakihan yung spread, yung size. So, parang kamukha lang sa drop shadow. Nagagalaw niya yung size, yung spread para magmukhang malaki. Or maliit lang yung glow. Ayun. So, yun yung mga effects ng outer glow. So, click OK natin para mag-apply. Next, subukan naman natin. Click natin ulit yung effects. Subukan natin itong pattern overlay. Pattern overlay, ibig sabihin, magkakaroon ng pattern yung mismong image. Kaya overlay ang tawag sa kanya. Kumbaga, matatakpan niya yung ibabaw ng image ng pattern. So, click natin itong drop down arrow na to. Nandyan, lilitaw yung mga choices natin. Pili tayong isa. Ayan. So, ito nakuha natin parang mga pattern siya ng stones or pebbles. Pwede natin click dito sa scale para lumaki yung itsura ng pattern. Kamukha niya, naging mas malinaw yung stones. Kung okay na, click natin okay. At punta naman tayo dun sa kasunod na effects. Subukan natin itong gradient overlay. Itong gradient overlay, isa sa pinakamagandang klase ng effects na pwede natin gamitin. Ginagawa niyang magkakaiba yung kulay na nagko-combine sa isang object. So ngayon, nangyari, napatungan ng gradient overlay yung pattern overlay kanina dahil ito yung sinunod natin. Overlay din kasi ang gradient. So click natin dito ngayon. Nandiyan yung mga choices ng gradient. Pili tayo isa. So double click lang natin. Ayan. Okay, so click natin ngayon dito. Pwede pa natin baguhin yung mga kulay na nandyan. Okay, so mapapansin nyo dito sa baba may mga timba or maliliit na kulay. Pwede natin yung i-double click at pwede natin ngayong i-eye drop sa ibang kulay. So magkakaroon siya ng ibang colors. So click natin dito swatches. Pili tayo ng iba't ibang kulay na pwede nating i-combine dun sa pattern or sa gradient overlay. So yan, double click lang tayo dyan sa ilalim, magkakaroon tayo ng bagong timba. Habang dinadamihan natin timba, mas maraming colors yung pwedeng mag-combine sa gradient. Ayan, so pakita ko lang kung paano gamitin. Ayan, double click natin ulit, magkakaroon ulit ng bagong timba. Click tayo ng bagong kulay, then click OK. Ayan, so dumadami yung colors na nabubuo ng gradient. So nasa atin yun kung paano natin i-combine yung mga colors para makapag-create ng kakaibang effect gamit ang gradient overlay. Kailangan marunong din tayong sumipat ng kulay kung ano yung magandang i-combine, ano yung hindi dapat kino-combine, or depende din sa situation or sa design na gusto nating gawin. So, pili lang tayo ulit kulay. Click lang natin. Ayan, so click OK. Usog lang natin to. Pwedeng i-drag yan para ma-adjust yung positions. Mapapansin nyo, habang binabagi positions, nababago yung lapad at laki ng mga kulay. Ayan. Okay.
Okay, so click natin okay. Yan, pwede natin ding galawin itong angle, pwede nating baguhin yan. Ang mangyayari niya, mababago yung lines ng gradient, yung position. Ayan. Okay. So, ayan, click okay lang natin pag okay na tayo dun sa itsura ng gradient. So, kaya lang nawala yung pattern overlay dahil napatungan ng gradient, pero nandun pa rin siya. So, ayan, subukan natin ngayon, color overlay yon para naman yun sa colors. Color lang ang magiging overlay niya. Hindi ka maka sa gradient marami. Ito, subukan natin. Inner shadow. Ang mangyayari man dito, tulad nun sa drop shadow, magkakaroon ng shadow. Kasi imbis na sa labas ng image, sa loob ng image nagkakaroon. Kaya ang tawag, inner shadow. So, ang effect naman niya, dun sa image, imbis na magmukhang nakalutang, ginagawa niyang mukhang nakalubog yung image. Ayan. So, kumbaga parang nakaukit or nakabakat yung image. In this situation, yung letter B, parang nakabakat doon sa background na kulay white. So, yan. Click OK. Next, subukan naman natin. Click ulit natin sa effects. Ito. Stroke. Yung stroke, para siyang contour sa Corel Draw. Bumubuo siya ng line or outline sa labas ng image. Pero may option din na pwedeng inside or outside. So, yan. Yan size, yan nag-determine ng kapal or nipis ng stroke. Yan. So, pwedeng color. So, kahit anong kulay, pwede tayong pumili. Single color lang siya. Yan. So, click natin to. Magiging ganyan yung kulay ng stroke. Pwede rin namang yung fill type, yung stroke, imbis na color, gawin natin gradient. So, magiging gradient naman siya. Kung pattern, click natin itong pattern. Subukan natin itong gradient muna. Magiging gradient yung style nung stroke natin. So, yan. So, kamukha nung kanina sa gradient overlay. Ganun din naman gamitin yung gradient stroke. So, ayan. And pa ibang options. Try natin yan yung pattern. So, yung klase ng stroke natin maging pattern. Ayan. So, baguhin natin yung itsura ng pattern. Pili tayo iba. Okay, ito. Try natin itong stones ulit. So, ayan. So, click lang natin dito sa itong isang to. Then, click natin dito sa labas. Adjust natin yung size, yung scale. Mas magmumukhang malalaki ngayon yung stones. Ayan. Tapos, kung okay na, pwede natin click OK. So, subukan naman natin yung ibang klase ng effects. Subukan natin itong bevel and emboss. So, ito naman ang nangyayari, nagmumukhang mataba or 3D or nakaumbok yung itsura ng image. Kaya ang tawag sa kanya, emboss. So, parang sa mga tatak ng damit, naka-emboss, ibig sabihin nakaumbok. So, ayan. So, pwede natin i-adjust yan. Yung size. Lumalaki yung itsura ng emboss. Or pwedeng galawin natin itong technique. So, maging chisel hard. Mas mukhang matigas yung emboss. Or chisel soft. So, ayan. Depende sa kung anong gusto natin gawing itsura. Pag tinaasan natin soften, ang mangyayari niyan, magmumukhang hindi masyadong matigas yung emboss. Ayan. Maganda to pagka ang image natin gusto nating pagmukhaing makapal or nakaumbok nga yung emboss niya. Ayan. So, ito pa yung ibang styles ng emboss. So, may pillow emboss, outer bevel, may inner bevel, pillow, tsaka yung stroke. Ayan. So, yan yung mga pwede natin gawin. I-combine lang natin yung iba't ibang effects or layer styles para mas maging maganda ang image gamit na ginagawa natin sa Photoshop. Ayun. Ayun lang.